Magandang gabi po, Sir Jay. Tawagin niyo na lang po akong Gerald. 38 years old, may isang anak, at nagtatrabaho bilang security guard sa isang subdivision dito sa May Angeles City, Pampanga. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan mismo for privacy na rin. Bago ang lahat, gusto ko lang po sabihin na hindi po talaga ako naniniwala sa multo noon. Pero pagkatapos ng isang linggong sunod-sunod na night shift sa Gate 9, hindi ko na alam kung anong totoo at alin ang hindi. Kaya ito po ang kwento ko. Isang kwentong paulit-ulit bumabalik sa CCTV, pero hindi namin alam kung kailan siya nagsimula talaga. Noong 2018 pa po ako nagtatrabaho sa subdivision na to. Malaki, kadalasan expats, kaya tahimik. Kadalasan sa amin, rotation lang ang duty. Minsan ka sa main gate, minsan ka sa mga inner gates. Pero noong November 2022, inasign ako ng 1 full week sa Gate 9. Isang outpost na halos walang residente. Parang mga 2 bahay lang yata ang may tao sa dulo. Tahimik ang lugar. Tahimik. Sobra. Pero ngayong iniisip ko, baka kaya tahimik kasi ayaw na ng ibang magbantay doon. 3:00 ng madaling araw. Tinatawag ko yung oras ng ulul. Ako lang ang mag-isa sa outpost. May CCTV monitor, intercom, flashlight at isa lumang electric fan. Habang nagkakape ako, napansin ko sa monitor, may babae sa labas ng Gate 9. Nakaputing damit, mahaba ang buhok, nakayuko. Tumayo ako agad. Binuksan ko ang floodlight. Pero walang tao sa labas. So bumalik ako sa monitor. Wala rin siya sa feed. So binaliwala ko lang. Akala ko baka glitch lang o baka inaantok lang talaga ako. Kinabukasan, chinek ko yung footage out of curiosity. Sa 3:07 AM frame, andun nga. Nakatayo siya sa tapat ng gate. Hindi gumagalaw. Mga 12 seconds lang siyang naandun tapos nawala. Walang record ng paglapit at wala rin ng pag-alis niya. Tinanong ko ang isang security guard. Sabi niya lang, Gate 9 baka mo? Huwag ka nang masyadong magreklamo dyan. Tinawanan lang ako. Pero may napansin akong takot sa mata niya kahit nakangiti siya. Pangatlong gabi, habang nagsusulat ako sa logbook, may kumalabog sa gate. Malakas. Diretso yung tama sa metal. Lumabas ako. Pero walang tao. Pero sa lupa, may bakas ng paa. Basa. Parang kakatapos lang maligo, pero hindi naman umulan eh. Sa likod ng outpost, may narinig akong mahina. Parang humahagig-gig. Hindi bata eh, hindi rin matanda. Yung uri ng tawa na ayaw mong marinig nung mag-isa ka lang sa gabi. Pero wala akong nakita. Bumalik ako sa monitor. Sa dulo ng feed, may isang frame na bigla akong nakita. Yung babae, pero ngayon, nakatingin na siya diretso sa camera. Pag-uwi ko kinabukasan, hindi ako makatulog. Sinabi ko sa asawa ko, sabi niya, baka puyat lang yan. Pero gabi-gabi, pare-parehong oras, lumalabas siya sa feed. 3:07 AM. Pinakita ko sa co-guard ko si Alan. Sabi niya, pre, nag-duty ako dyan dati. May babaeng kumakatok din sa akin pero wala sa footage. Pag-check namin kinaumagahan. Doon ako kinalabutan. Kaya sa akin, nasa footage siya. Tanong ko tuloy, ano kung ang pinapakita ng camera, hindi siya nakikita ng lahat?
Pangatlong gabi. Huling gabi ko sa Gate 9. Hindi ako midlip. Gusto ko matapos to nang walang nangyayari. Pero 3:07 a.m. nawala ang ilaw sa loob ng outpost. Blackout. Walang CCTV. Wala ring floodlight. Walang electric fan. Tanging liwanag lang ang flashlight ko. Nag-roving ako saglit. Walang kakaiba. Pero pagbalik ko, nakabukas ang pinto ng outpost. At sa salamin sa loob, nakita ko, may nakatayo sa sabi ko. Babae, puting bestida, basa ang buhok. Pero pagharap ko, wala. Pagtingin ko sa salamin, andun pa rin siya. Nakangiti, nakaluhod, at mahina niyang sinabi, "Hindi ako umalis. Ako ang bantay dito." Kinabukasan, nag-request na ako ng permanent transfer. Hindi na ako bumalik sa Gate 9. Hanggang ngayon, tuwing makakakita ako ng babae sa labas ng gate, kahit sa ibang site, laging tinitignan ko ang oras. At kapag 3:07 a.m. na, binababa ako ang monitor. Dahil hindi lahat ng gate ay para sa mga tao. May mga gate na binabantayan nang hindi mo alam kung tao pa. O ikaw na lang pala ang di pa umaalis. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.